beloved, Boss Mike Cervera. Sa manghang na payag ni VP Sara, kaugnay sa ikalimang sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Na? Mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace correspondent Maricela Lady. Maricel, sabi ni VP Sara baka mapakulang mga pangako ni PBBM. Ano sagot dyan na Malacanang? Ayan na. O, Marian Tomas, late na kayo. Mag-like kayo, ha? O, eto na. Nako, Jiggy, kanina bumuelta na nga si Palace Press Officer Claire Castro dito sa mga banat ni Vice President Sara Duterte. Pero Rumeshback, mga kababayan. Nireshback ka, no? Mamita, mag-like ka muna. Babalikan ko lang muna kung ano yung naging pahayag ni VP Sara doon sa kanyang panayam sa The Hague kahapon. Sinabi kasi ni Vice President Sara Duterte na waste of time o kumbaga pag-aaksaya lamang ng oras na panoorin yung State of the Nation Address o SONA ni PBBM. Kaya nga raw hindi niya na ito pinanood dahil yung mga pangako naman daw ng Pangulo patuloy na napapako. O, kita nyo mga kababayan ko? Patuloy daw na napapako. Ano yung mga napako? Toto si Sara Duterte talaga, baliw ito eh. Oh, ito, oh. Hindi daw siya naniniwala na mapaparusahan ang pinsan netong si Pangulong Bongbong Marcos na si dating House Speaker Martin Romualdez. Oh, wag kang magmadali. Pinangungunahan nyo kasi yung mga mangyayari. Oh, 'di ba? Oh, hindi daw siya naniniwalang mapaparusahan. Di ba gantay ka? Baka nga, sana na nga. Oh, nako, mga kababayan, ewan ko na lang. Ano raw bang nangyari doon sa 20 pesos kada kilo ng bigas na ipinangako ng Pangulo? At isa doon sa pinaghihimutok ni Vice President Sara Duterte. Yun daw, 20 pesos. Tatanga-tanga ka pala, Sara Duterte. Hindi na nga 20, pamigay na eh. Mga kababayan? Pamigay, napakaraming mga bigas ang pinamigay ni Pangulong Bongbong Marcos sa kung saan, saang lugar. Kahit nga dyan sa Batangas eh. Ginawan pa ng issue ni anak ni Loren Legarda na malapad ang ilong eh. Di ba, mga kababayan ko? Ayun daw kanyang kondisyon o yung hiling niya kay Pangulong Bongbong Marcos nang pumayag siyang makatandem nito noong presidential elections. Dalawang bagay lamang daw ang hiniling sa kanya ni VP Sara. Yung isa doon, personal. At may kinalaman daw sa kanyang mga anak pero hindi daw napagbigyan. Meron daw hiniling. Kita nyo, bratinela talaga. 400 watts, ano? Bratinela talaga eh. Tignan ninyo mga kababayan ko. Ano yung hinihiling? Ito ho yung paggamit ng presidential chopper na hindi naman niya dapat gamitin yon. Hinihingi niya yon. Magastos pala yon, mga kababayan. Ano? Makapal talaga mukha ni Sara. Hindi na ito idinetalya ni VP Sara. Pakinggan natin yung bahagi ng kanyang panayam sa The Hague. Hindi ako nanood ng SONA. Hindi ka naman kawalan, Sara, kahit hindi ka manood, alam mo ba? Oo. Sa totoo lang, kung hindi ka lang content namin, kung hindi ka lang namin gagatasan, hindi ka namin papasinin dahil wala kang kwenta eh. Kaya lang maraming mga Pilipino na nag-aantay sa reaction namin patungkol sa katangahan mo. Kaya kailangan namin talagang ipagbalita ito. 'Di ba mga kababayan ko? Ang daming nag-aantay sa inyo eh. Na ano ang reaction namin sa kabobohan at katangahan ni Sara Duterte. Kaya content ka namin. Pero kung ako lang, mga kababayan, wala. Paki ko dyan. Wala naman tayong napupulot na magandang aral din eh. Puro lang pabida sa sarili, piling siya lang ang magaling, piling dapat siya lang ang masunod. Kita nyo naman yung itsura niyan. Tuloy. Last year, and wala akong planong basahin ang nilalaman ng... Wala kaming pake. Wala kaming pake. Wala kaming pake. Hindi ka magbasa, hindi ka manood. Wala kaming pake. Bakit? Pagka ba nagbasa ka, nakatulong ka na sa mamamayang Pilipino? Bakit? Pag nanood ka ba, nakatulong ka ba sa mamamayang Pilipino? Isa lang naman ang resulta niyan eh. 'Di ba? Maninira ka pa rin. Kaya manood, kaya hindi. Magbasa, hindi.
ang resulta, maninira pa rin si Sara Duterte. Di ba, mga kababayan ko? Yan lang ang gagawin niyan, wala nang iba. Oh. Sabi ko nga sa inyo, ano ba ang kapupulutan natin na magandang aral dito? Sa totoo lang, aaminin ko sa inyo, mas gusto ko pang manood kay Team 30 kaysa kay Sara Duterte. Sa totoo lang, mga kababayan Buti pa pag si Team 30, matutuwa na ako, mangingiti na ako, tatawa pa ako, may mapupulot pa kayong mga aral. Di ba, no? Team 30, no? Tapos babanatan nyo yung Ruben ni Team 30? Oh! Sasabihin nyo, ano yung Ruben? Robin nga ni! Bakit? Ganun talaga yung tono nila kayo talaga. Yun na lang yung kaya nyong, tignan? Di ba? Di ba, no? EJK gusto niya. Eto na. Sona o kahit man lang summary dahil I truly believe it is a waste of time. Kita nyo, pagsasayang lang daw ng oras, Alicia Duran. Mag-like ka muna, uy. The Filipino people. Kita nyo? Ano napulot nyo sa pinagsasabi nito? Putang ina, sabi ko nga sa inyo mga kababayan ko, umakyat yung mga DDS dito. Magbigay kayo ng mga nagawa nito na proyekto sa loob ng 4 na taon ng mahigit. Baka meron. Maliban doon sa tree planting na ginawa niyang iisang puno na pakaraming kamera na nakaikot sa kanya. Di ba? Pero Jiggy, ang Eto na ang rest back. Eto na ang rest back ng Malacanang. mga banat naman dyan ng Malacanang, mukhang mas pag-aaksaya ng panahon na patulan pa yung mga sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga, yan na nga yung sinasabi ko sa inyo. Yan na nga yung sinasabi ko sa inyo. Mas malaking pag-aaksaya ng oras, Misayas ng Taguig, mas malaki ang pag-aaksaya ng oras kung papatulan si Sara Duterte. Kasi pag pinatulan pa si Sara Duterte, lagi ko itong sinasabi, para tayong nakikipag-usap sa baliw, Para tayong nakikipag-usap sa taong grasa. Di ba? Di ba, Teresita Tan? Una daw sa lahat, ang sinabi ni Undersecretary Claire Castro, yung personal na hiling na ito ni Vice President Sara Duterte, ang tanong gaano ba kalaki ang magagastos dito ng pamahalaan? Nang tanungin pa si Yuse Castro, ano ba yung tinutukoy dito na kondisyon? Nabanggit nga niya na yung hiling ito na magamit ng Vice Presidente, yung presidential chopper araw para daw makauwi sa kanyang bahay at makasama yung kanyang mga anak. Pero kita nyo mga kababayan ko, talagang biro nyo presidential chopper gagamitin niya. Gastos ng gobyerno yon. Dinaig niya pa ang presidente na bihira gamitin yung presidential chopper. Ang gusto ni Sara, dapat i-assign sa kanya yon araw-araw para makauwi ng Davao naka-helicopter. Sa kanya na lang yun, mga kababayan. Naka-helicopter siya. Pauwi, pabalik. Pauwi, pabalik. Grabe, mga kababayan ko, Antindi talaga ni Sara Duterte, mga kababayan. Biruin nyo yun ang hilingin niya. Spoiled bratinela talaga ang putang ina. Pinalaki ni Digong. Na ganon, mga kababayan lahat ng gusto, sinusungal-ngal sa nguso. Siyempre, malaking pondo raw ang kaakibat dito. Kailangan din daw sigurong alamin ng Vice Presidente kung ano-ano na nga ba yung mga ginagawa ng administrasyon. Dahil grabe, mga kababayan, biruin nyo si Sara Duterte, nakaw ng pera. Nakaw ng pera. Tapos mga kababayan, gusto pang malibre yung kanyang service na chopper. Kita nyo mga kababayan, sarap ng buhay ni Sara. Libre ang chopper, papuntang Davao, pabalik ng Manila, kung saan niya gustong pumunta, ganon.
Tapos mga kababayan, nakaw ng nakaw sa pondo, confidential fund, sa mga kickback sa ghost student, sa mga kickback sa mga ghost project. Nako! Ha? Ano? Grabe, di ba? Ang tindi talaga, kapal ng muka. Oh, ang katalinuhan sa pagnanakaw eh. Available naman daw ang Kadiwa Store kahit nasaan dito sa ating bansa. Kung saan Oo. pwede rin daw mabili yung 20 pesos na bigas na tinatanong nitong si Vice President. Kasi nga wala ngang alam. Kaya hindi niya alam na ang 20 pesos na bigas ay mabibili sa mga kadiwa. At hindi niya rin alam na ang Pangulong Bongbong ay bumuhos na ng libreng bigas sa maraming lugar sa Pilipinas. At kaya nga, wag na kayong magtaka kung walang alam si Sara Duterte sa Faksilika. Kaya nga sabi ni Lovely Granada, Faksulay ka lang ang alam niya. Nakuha nyo mga kababayan kayo? Magtataka pa ba kayo? Na walang alam si Sara Duterte sa mga nangyayari sa Pilipinas? Walang alam sa mga 20 pesos na bigas? Walang alam sa mga proyekto ni Pangulong Bongbong? Walang alam sa pagbubuhos ng libreng bigas ni Pangulong Bongbong sa buong Pilipinas? Lalo pa kaya yung Faksilika? Kaya mga kababayan, tingnan nyo, nagmumukha na siyang tanga. Napakalaking usapin ng Faksilika, pero si Sara, hindi niya alam. Sino ba talaga ang bumubulong kay Sara? Baka naman hindi natin nakikita yung bumubulong sa kanya. Di ba, no? Kita nyo, mga kababayan ko, no? Ang tatanga ng mga naniniwala kay Duterte. Maniwala kayo sa akin. Kaya nga yung mga bobot tangang mga didis, tanong ko ilatag ninyo ang proyekto ng mga Duterte. Lahat na sila mag-anak. Mula kay Kitty hanggang kay Digong na. Ilatag ninyo kung meron kayong mailalatag. Ano ang nagawa niya sa loob ng kanyang termino na 6 na taon. At isama mo na ang 4 na taon na mahigit na termino naman ni Sara Duterte bilang vice presidente. Sige nga. Kung di ba naman kayo tatanga-tanga, hindi kayo nag-aaral, hindi kayo nagre-research, untog nyo nga yung mga ulo nyo. Di ba? Pag tinanong mo yung mga yan, gaganon lang, ano nga ba? Ano nga ba? Putang ina, baka mamaya baka mamaya mas marami pa akong alam sa inyo. Una, yung mukha ni Kitty. Di ba? Ayan, proyekto ni Digong yan. Yung mukha ni Sara, proyekto ni Sara yon. Yung mukha niya. Di ba? Yan yun, mga kababayan. Eto na. Sara Duterte. Narito yung bahagi ng pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Parang ito po yung waste of time. Sagutin. Nandiyan ang 20 pesos kada kilo na bigas. At yung patungkol sa kanyang hiling, kayo na po ang mag-compute. Kung ito ay napatupad, kung magkano magiging gastos ng gobyerno. Kung ito mang kanyang hiling ay ipinatupad ng nga. Si Jordan Jordan Star, ikaw talaga Taloy, dito tayo kay Yussi Claire magsalita. At Maricel, tinawag ding diktador ni VP Sara si PBBM at doon daw siya magkakaroon ng 2028 elections. Anong sagot niya ng Malacanang? Kita nyo? Oo, Jiggy, yan. Puta, sabi ko sa inyo, si Sara, mga kababayan, mayroong bumubulong sa kanya na siya lang ang nakakarinig mag-isa. Kita nyo mga kababayan, wala daw eleksyon sa 2028. Diba? Sipin nyo maigi yan, walang eleksyon sa 2028. Baka may bumubulong nga. Diba? Na hindi natin nakikita. May bumubulong na hindi natin nakikita at si Sara Duterte lang ang nakakarinig.
Tama, mga kababayan ko, no? Ganun ho yung mga baliw. Oo, kaya ho yan nagsasalitang mag-isa, kinakausap nila yung bumubulong sa kanila. Oo. Nga yung parang kinwestiyon ni Vice President Sara Duterte sa The Hague. Kasi ang sinasabi niya, naku, hindi pa nga natin sigurado kung magkakaroon talaga ng 2028 presidential elections. Mukhang yan Magkakaroon, hindi ka nga lang kasama. Ano, magkakaroon naman Sara Duterte. Ano, Meli Husaka. Magkakaroon naman Mary Jo Teresita Tan Alma Manikap. Kaya lang, hindi siya kasama. May impeach ka Kaya wala. Oo, hindi ka kasali sa 2028 presidential election. yung ating aantabayanan kung mapupush through o hindi. Ang sinasabi nga niya kasi, diktador naman daw ang Administrasyong Marcos. Ano naging diktador, mga kababayan ko? Kung diktador yan, di sana lahat na yung mga nandiyan dyan, mga kababayan, ubos na. Balikan muna natin yung sinabi ni VP Sara. We do not know if we still have a country by 2028. And at the rate that Sabi ni Kali Nunez, Kali Nunez, Malita Boy. Ano ba yung Malita Boy para sa'yo? Paki-explain mo nga yan, this dictatorship is going, we do not even know if there will be elections on 2028. Pero Jiggy, ang tugon dyan ni Undersecretary Claire Castro, malinaw yung probisyon na nakasaad sa konstitusyon. So ito yung mga bagay na hindi na talaga dapat pinapatulan. Narito yung sinabi ni Jose Castro. Na-mention din kasi ni VP Sara doon sa interview sa The Hague na the administration is a dictator and that she's not even sure if we will have an election on 2028. Alam naman po natin ang konstitusyon. So, again, it's a waste of time to make a response on that statement. Next question. Ano ka ba? Hindi yan basher, Marian Tomas. Totoo namang maleta boy ako, every month akong may daladalang maleta para mag-travel. Di totoong maleta boy ako. Di ba, buwan-buwan ako nagta-travel. May daladala akong mga maleta. Maleta boy. At, ayan, wala na daw, Wala na daw, kailangan pang, sagutin dyan kay Sara Duterte dahil baliw naman. Ewan ko. Oo, baliw naman daw Kaya, wag na. Grabe ka, baka mamaya ma-hold up ako, Angelito, nako. Anyways, mga kababayan, babalik tayo mamaya, Ang haba na ng oras natin, balik tayo mamaya, para hindi natin mapabayaan itong ating, ating YouTube, bawi-bawi tayo. Ayan, hindi yan replay mamaya. Live mamaya, live. Abangan nyo mga kababayan, sa aking mga minamahal na M. Cervera Forever Family, sa BMB Family, sa Cereza Force Family, sa mga members natin, mga naka-green, ayan, mga members natin yan sa channel, sila Ay Morena, Marian Tomas, Olive Macapagal, si Angelito Untalan, si Meli Husaka, at kay Jing Martin, si Sain Nobeli, at saka si ex Nobali ba yan, yun. At saka, sa inyo pong lahat, mga kababayan na laging nandito, sa ating mga moderators, shoutout po sa inyong lahat, at babalik tayo maya-maya lang. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.